Nababahala na ako dahil narinig ko na naman ang katiwalian sa mga interpretasyon ng ating batas. Nung kami ay nasa active service, binabantayan namin na ang mga tao ay dapat sumunod sa batas. Ngayon, bakit tinuturuan tayo na susundin ang maling paggamit ng batas? Ano yun? Bago pa lang ito. Sabi nila, si Vice President Sara Duterte ay may kasalanan sa anti-terrorism law. Ano yun? Di ba matagal nating ginawa yung anti-terrorism law? Matagal pinagbatihan yan. Ang anti-terrorism law ay designed and written against the enemies of the state. Sino ba ang na-declare ng bansa na enemies of the state? NPA! Di ba klaro? Yung mga tunay na terorista sa bayan. Na-declare ba ang ating BP na enemy of the state? Hindi! O bakit sinasabi nilang there is violation of anti-terrorism law? Saan napunta ang batas natin? Nasaan ang Supreme Court? Bakit pinababayaan ninyo na binabalasubas ang ating mga batas? Ngayon, yung mga kasama namin na retired na ay pinaalahanan namin na ang pagpasunod sa batas ay dapat nasa tamang pamamaraan. Pero ang batas ay dapat nasusundin ng nagpapairal ng batas, ang PNP at ang Armed Forces of the Philippines. Tinuruan tayo na intindihin ang tamang pagpapairal sa batas. Eh bakit hindi ninyo sinusunod ang pagkakamali sa pagpapairal ng batas? Dapat kayo ang unang pipigil kung ang batas ay naging balasubas sa tingin ng iba. So ngayon, ang kailangan natin ay intindihin kung ano lang ang tama para sa ating bayan. So, titingnan natin kung sino ang tamang sumusunod sa batas. At ang hindi sumusunod sa batas ay babanggain ng karamihan sa amin. Ang tamang pagpapasunod sa batas ay dapat sundin ng lahat. Ang batas ay pinapairal para sa lahat. Ang batas ay dapat intindihin ng lahat. Ang mga lawyers at mga justices ay ginagawa lang nila ang tamang interpretation sa batas para sa mga hatol na gagawin ng ating mga judges and justices. Yan lang po. Maraming salamat sa pagpapahayag ni retired Major Duterte. Kailangan namin yun. Pero yung presensya nyo, kailangan namin dito sa EDSA. Kailangan sa EDSA? Dahil araw-arawin namin until hindi kayo magising ulit. Hindi kami magsawa na taga Mindanao, mga Bisaya, mga Moro at mga Nitibo na pabalik-balik dito, magsakripisyo gabi-gabi dahil gusto namin bukas mas marami pa tayong andito. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mga tao sa Pilipinas! Mabuhay ang Duterte! Mabuhay ang ating kalayaan! Mabuhay ang ating saligang batas! Tayo ay Pilipino at karapatan natin na ating mahalin ang ating Pilipinas. Again, salamat. God bless us all and to God be the glory. Ang inyong lingkod,
si King Relima from Sarangani Province. Mabuhay! Mabuhay! Investigahan naman yung mga issue ng DepEd, kasama na rin ang intelligence funds. Sinisiraan po ng House of Congress. Wala pa pong ginawa ang iba, ang ginawa pa po ng Congress, nag-create po siya ng komitiba para po habulin lang. Ito yung Committee ng Good Government para habulin lang po si Inday Sara. At saka yung tatay niya, gumawa din ng isa pong committee, yung tinatawag na Quadcom, para po habulin uli yung presidente natin sa kanyang panunungkulan noong 2016 hanggang 2022 dahil sa AGP. Ano po, nagkagulo na po. Yung ating pong administrasyon, sana po, lalo na po yung Congress, kumbaga, hindi naman po mag-retaliate si Inday Sara na magsalita na po, na halos na po ay nawalan na po na siya ng control sa sarili. Dahil na po, ikaw ba'y araw-arawin, walang tigil, hindi tinatantanan, lahat na lang po, gumagawa kayo ng trolls sa social media, yung mainstream media sa inyo na po lahat. Kung magbabalita, wala na pong ibinibigay na parang yung mali na lang po ang ibinabalita. Sino po ba yung yung sa side po ni Inday Sara para magsalita, ipaliwanag? Wala pong mainstream media. Ini-splice po kanyang opinion. Ngayon, ito po yung EDSA na para po lahat po tayong mamayang Pilipino mag-uusap-usap. Dito po natin sabihin natin ang ating hinaing. Sabihin po natin doon sa administrasyon ito na hindi na po nagustuhan ng taong bayan yung pagpe-persecute po. Sana po kung naririnig man si BBM na sana po pagsabihan niya po yung House of Congress. Kahapon nga may balita na siya po ay inuurong na po niya yung impeachment case. Pero ngayon, yung Makabayan Black may sinabi na hindi po makikialam yung presidente sa kalakaran po ng House of Congress. So ngayon, parang strategy kaya nila nito na kunwari inuurong yung impeachment. Hindi na po sila nag-uusap siguro ni Tambaluslos at saka itong si BBM. At saka magiging kung kumbaga yung impeachment case ay tutuloy pa rin ng tutuloy. Kaya tayo, sumama na kayo dito, tulungan nyo kami, magsama-sama tayo para proteksyonan po natin ang ating konstitusyon. Wala naman tayong gagawang masama eh. Magsasabi lang tayo kung ano pong nasa sa loobin natin. Ganun na po, magandang hapon, pumunta ka po kayo dito. Welcome na welcome po. Mayroon po tayong mga tubig at saka pagkain. Yung mga kababayan natin na gusto pumunta dito, sa bahay lang, ang ginawa. Yung sa bahay lang po, kung gusto lang, kung may oras po kayo, malapit kayo dito sa venue. Ano po kayo, malapit lang po, hindi na po gagastos kayo ng isang daan eh. Pumunta po kayo dito, kailangan namin po yung suporta. Hindi po tayo mananalo kung nasa loob po lang tayo ng social media. Physical, warm bodies po ang kailangan natin. Warm bodies po na maghayag, pumunta rito. Ito nga, namamaos na kami sa kasigaw ng dapat ay marinig po ng administrasyon ng Bagong Pilipinas na sana po ay yung problema natin. Ipaliwanag nila na saan na ba yung 25 tons na gold? Saan po napunta yung pera na yan? Nasaan na po yung mga pera ng Maharlika funds? Yung galing sa PhilHealth, yung galing sa GSIS, galing sa SSS, at saka sa mga financial institution. Magpaliwanag po kayo doon. At saka yung mga insertion dyan sa House of Congress na ang nakakaalam lang ay si Speaker. Sana po ay ang paliwanag po ng taong bayan. At saka yung yung House of Congress, kung hindi po kayo parang tuta po ni Speaker, kayo mismo, imbestigahan nyo po yung flood control project at saka yung Senado. Bakit po kayo tahimik? Ano kayo? Kakunsaba kayo? Alam namin po, lahat po ng, halos lahat po ng congressman ay kontraktor po sa kanilang mga bayan at sa kanilang mga probinsya. Huwag na po natin po, kahit nga ang COA bumisita doon, tingnan nila yon kung may construction. Nasusulat po yon, mga pangalan ng mga kontraktor at nababalidate yon sa kanilang mga SEC kung sino nagmamayari. Kaya huwag na po na nyo lukuin yun ng taong bayan. Pumunta na kayo dito, magsama-sama tayo, lahat pong saluubin natin, sabihin natin dito kasi ito po ay may karapatan po tayo bilang sa natin, kumbaga rights natin na ihayag
yung ating freedom of expression. Sir, may nagtatanong, mga bayaran daw yun nagpupunta dito. Naku po, hindi po totoo yun. Ako po mismo taga-Agusan del Sol. Ipakita ko sa inyo yung ticket ko. Gumastos po ako hanggang dito. Wala po kayo, hindi po kami bayaran. Ano po? Ano yun, 500 pesos? Sa ticket pa lang, wala na. Yung panggastos, yung tirahan namin dito. Kung bayaran kami, kaya yung 200 pesos yan. Huwag po kayong maniwala. May ng siguro tao na ginawa, nilagay nila dito para sabihin na binayaran siya. Pero sa totoo po, wala pong bayaran dito. Kusa po kaming pumunta rito. Wala po sino kasi ito po ay wala pong leader. Lahat po kami dito ay pumunta sa kagustuhan namin. Salamat, sir. Kaya salamat po. Salamat po. Na humahawak ng cellphone o lahat ng mga gadgets na kahit-kahitikan nyo. Alam po ba nyo, kayo po ang nagdadala nito, mga rally na to. Kung hindi po sa inyo, ay wala pong makikita or walang maririnig, kagaya, kayo po, para po kayo po yung ilaw, kayo po yung window ng mundo, para makita nila o marinig nila. Hindi nila makikita talaga yung maraming tao. Dahil mga busy yan. Kasi nga, di ba mahirap nga ang buhay, mahirap na nga yung buhay, mawawalan pa ng trabaho, wala na nga aasahan sa gobyerno, ano ba mangyayari? Pero po, bawat isa sa mga yan, nasa sa loob nila na sana kung anong tuuman ang sinasabi nila. Ayun po yung mga nag-vlog na to, katotohanan po yung sinasabi ninyo. Napakalayo po lang ninyo. Hello? Hello? Okay. Sir, say this. Actually, hindi ka naman nila kailangan. Okay, ganito po. Marami pong salamat. Kayo po ang naghahagis po ng katotohanan kung saan po. Hindi ko nga po alam hanggang saan po nakakarating to. Pero po, napakahalaga po ng ginagawa ninyo. Dahil ito, yung ginagawa nyo to, is actually katotohanan po to. Hindi po ito gawa-gawa, wala pong binayaran dito. At saka po, ito po sinasabi ko sa inyo, wala man po ako dito at nandito kayo, tatandaan niyo po, napakalaking bagay, napakalaking pasasalamat po sa inyo. Dahil po yung mga Pilipino, wala dito, na gusto nilang nandito, nakikita nila dahil sa inyo. Pinapaabot ko po, sana po yung dasal namin ng pasasalamat, magpalakas sa inyo, mag-inspire sa inyo, na huwag tumigil, na kahit po akala po ninyo wala nangyayari, pag nakita niyo po may nangyari, alam ninyo, isa kayo sa mga dahil nangyari yon kasi dahil sa inyo, para po bang pinalawig ninyo yung, pinabilis niyo mangyari yung